Contestant number 2, Sarah! 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 Ayun na yun eh. Panalo na dapat ako eh. Sarah, gising na. Mahuli ka na. Shucks, late na ako. Opo na, ito na. Maliligo na po. Oh, real quick, di ba? Lesson learned. Kaya para maiwasan natin ang laging pagmamadali at pahuli-huli, ugaliin na laging maging maaga at handa. Sarah, anak, halika na. Kumain ka na. Mahuhuli ka na. Dahil napakatagiligis eh. Nay, late na nga po ako. Hindi na po ako makakasabay sa inyo kumain. Eh, ate, magkakatiyat-tiyat kami sa school eh. Kasama ba? Sandra, ang aga-aga, bayarin agad yung sinasalubong mo sa ate mo. Para ang si Aling Marta. Ang aga-aga, naninigil agad ang bayad sa upa. Hala, bilisan mo na dyan, mahuhuli ka na rin. Naya naman ako sa inyo. Nagpaparinig ka rin ng bayarin kay ate. Eh, kumain na pala yung bills ng kuryente, tubig natin. Isang araw pa. Ngayon lang naibigay ng kapitbahay. Ayan. Due date na. Dapat ako. Nakawagin na pala ako sa pamasabi. Ako na makakain. Sarah, anak, itong baon mo. Kainin mo agad yan pagdating sa trabaho, ha? Mahirap ang walang laman ng tiyan. Thank you po, Nay. Pero, Nay, huwag mo pong kalimutan yung mga bilin ko sa'yo. Bawasan mo na po yung pagtanggap po ng labada. Eh, hindi ka na nga po nakapagpapahinga. Baka mamaya ikaw po yung magkasakit niyan. Tsaka, Nay, huwag mo na po isipin yan si Aling Marta. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya mamaya. Ikaw naman, Sandra. Hayaan mo't pag-iipunan natin yung field trip mo. Pero syempre, walang nakukuha sa madali ang paraan. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Kaya mag-aral kang mabuti. At Tay, huwag ka na pong mag-alala. Naihanda ko na po yung mga pambayad para sa mga bills na yan. Ako pa ba? Mana ata tong anak mo sa'yo. Tsaka Nay, Tay, Sandra, positive lang tayo palagi. Di ba nga kapag may love and home sa pamilyang nagkakaisa, pangarap ay may pag-asa. Good morning, kapwa. Late ka. Ayun na nga, kapwa. Nanaginip kasi ako. Finally, ayun na, tinawag na yung pangalan ko. Kaso nagising ako. Alam mo, magtrabaho ka na, kapwa. Late ka na nga, nakuha mo pang ibida yung panaginip mo. O yan, harapin mo. Tambak na mga papel. Sabi ko nga ito na po, magtatrabaho na. Ulirang empleyado of the year nga, di ba? Focus. Realidad muna bago pangarap, okay? Okay. Uy, Sarah, yung order kong blush on, na. Ay, oo, girl. Wait mo lang, padating na yun. Oh, hello, bes. Napatawag ka. Ano, may problema ka ba? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ng gamot? Ano? Wait lang, Bet. Ang okay naman ito. Kumalma ka nga. Huminga ka nga muna. O game, sabayan mo ako, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ba't ba kasi ang aga mong tumawag? Akala ko tuloy kung napano ka. Hindi, ayun na nga. May contest ako mamaya. Di ba alam mo naman, basta singing contest, hindi ko na-atrasan. Kaso, Face, alam mo din naman na hindi ako nakakapag-perform ng maayos kapag wala ka eh. Kaya, Samahan kita. Oo, sana. Ay, naku, kasi busy. Hindi ko pwedeng palampasin kahit anong contest mo, no? Siyempre naman, sasamahan kita. Ako kaya itong #1 supporter mo. Ay, naku.
Alam mo, nakakainis ka. Hasakaling kita pag nagkita tayo, ah. Pero, best, thank you, ha. Alam mo, the best ka talaga. Sige na. See you later. Love you, best. Bye-bye. Mwah! And now, let us welcome our contestant number 3. Kahit anong pait ng paghihirap ko, ang pag-asa ko ay laging nasa'yo. Pagsubok man ay dumating, sa tulong mo ay handa kong pumapatak ang luha ko sa hapis ko nadarama. Ngunit ang aking katapat ay hindi magbabago. Ako'y sa'yo, ang buhay ko'y hanggang na sa'yo, Ama. Uy, tara na, start na daw! Ang iyong pag-ibig ay dama sa aking And now, our liwanag pop superstar is none other than Golden Up for the Crystal! Also, let us congratulate our first runner-up, Sana Dayandu. Let us give all our contestants and winners a big round of applause. Once again, congratulations to all our winners. ang tiwala ko. Tingnan mo. Tingnan mo, sarap yung suka. Grabe, ang sarap. Tikman mo yung suka, ang sarap. Bes. Bes. Kanyari. Kanina ka pa wala sa sarili mo. Parang anukot at ang tamlay mo. Dahil ba ako yung nag-champion? Bes, kahit pa pangarap ko maging champion, alam mo namang proud na proud ako sa'yo. Kahit ilang beses pa akong matalo sa'yo, okay na okay lang yun, no? Hindi kayo kalulungkot yun. So, anong problema? Naisip ko lang, hindi ko na yata talaga matutupad yung pangarap ko sa pagkanta. Alam mo yun, gagraduate na tayo soon. Di naman kami mayaman para unahin ko tong pagkanta ko. Pagka-graduate natin, kailangan ko agad makahanap ng trabaho. Mas kailangan ako ng pamilya ko, bes. Ito yung realidad ko.
Congrats din! Sabi ko naman sa ikaw yung mananalo. May masteral degree ka na ata sa pagkanta eh. So talaga puro kakalokohan. Pero thank you so much, Beth, ha? Kasi hindi ko alam kung kakayanin ko nung wala ka sa audience kanina. Hindi ko alam kung makakapag-perform ako. Kasi ikaw yung isa sa mga inspirasyon ko sa pagkanta, Beth. Alam mo yan. Beth, basta tatandaan mo, promise ko sa'yo, tutuparin ko hindi lang lahat ng mga pangarap ko, pati na rin yung mga pangarap mo, Beth. Etong mga nakuha kong to, tagumpay mo rin to, Beth. Kasi ikaw yung the best friend ever. Thank you, Beth. Sweet namin, no? Yan ang tunay na magkaibigan. Hindi lang magkaramay sa kalungkutan, magkasama rin sa tagumpay at kasiyahan. Sandra! 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 Uy! Ano yun? Sandra! Dance contest. Ha? Big prize. Girl, try mo munang huminga ng maintindihan kita. Ben! Ito! Wow! Dance contest! At ang laki ng papremyo! Malaking tulong to sa amin pag nagkataon. Manda na sila. Parating na ang tunay na champion. Reality check lang, girl, ah. Paano ka naman mag-champion yan? Tingnan mo naman yung sapatos mo. Luma na nga. Tapos, nakanganga pa. Paano ka sasayaw niyan? Good afternoon, Miss Sarah. Package niyo po ulit, ma'am. Ay wow, ang bilis dumating. In fairness, thank you so much, kuya. Papirma na lang po ulit ako dito, ma'am. Okay po. Ito kuya, thank you so much po ulit. Thank you po. Sa susunod na delivery po ulit. Hindi kapwa, nadadalas yung delivery natin na. Naku kapwa, syempre alam mo naman, kumikitang kabuhayan. Ano ba kasi yan? Hintay ka, teka lang, buksan ko na. Sakto, dumating na yung paninda kong beauty products. Nandito rin yung gustong-gusto mo shade ng lipstick. Naku kapwa, tignan mo, oh. Bagay na bagay sa'yo. Kunin mo na, bibigyan kita ng malaking discount. Naku, bagay ba talaga sa akin yan? Oo naman, kapwa. Parang ang made for you talaga. Naku, talagang mag-glow ka dito. Kaya kunin mo na. Hindi ka magsisisi dyan. O yung blush on ko, ah. Ay, oo nga pala, girl. Eto, oh. Ang galing mo din naman talaga mag-sales talk, no? Hay, naku, Sarah. Sige na nga, kunin ko na nga yan. Basta, yung bayad dito sa sweldo ko na lang, ha? Sige naman, kapwa. No problem. Tika lang nga, kapwa. Maiba ko. Total naman. Magaling ka sa mga pagrarakit-rakit, eh. Baka willing kang mag-private tutor. Naghahanap kasi yung kapitbahay ko, eh. Yung mula dun sa ikalimang bahay mula sa bahay namin. Wow, close yarn. Hanggang doon umaabot yung mga paa mo eh, no? Yun na nga, kapwa. Kailangan daw kasi, eh. May needs for development kasi yung bata. Ah, ganun ba? Sige, check ko yung schedule ko kung kakayanin pa. Pero i-refer ko rin sa mga kilala kong teacher. Bigay mo sa akin contact details niyan. Ay, sige, hanapin ko, ha? Sige Ako, lang. kapwa, iba ka talaga. Yung kabaitan mo, hindi lang dyan sa puso mo, kundi pati na rin dyan sa mga tiny nerves mo. Damang-dama ko kaya. Binola mo pa talaga ako. Sorry, kapwa. Walang libre today. Matindi pa nga kailangan ko. O ano, late ka na. Ay, Umuwi ka oo na. nga pala. Uwi na ako, tinintay pa ako ng mga kasama ko sa bahay. Una na ako, guys, ha? Boss, una na po kami. Boss, ano na kami? Uy, Sarah, una na kami. Bye, Sarah. Oh, hello, Bes, napatawag ka. May laban ka ba ulit? Sakto, pauwi na ako. Puntahan kita. Saan kita pupuntahan? Bes, wait lang. Wala pa ako sinasabi. Bes, okay ka lang? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ng gamot? Teka, bibili ako, pupuntahan kita. Okay lang ako. Okay na naman ito, eh. Minga ka nga muna ulit. Okay, sabayan mo ko, ha? Inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Sure ka bang okay ka lang? Oo, okay lang ako, bes. Ang ano nga niyan, may laban ako mamaya. Kaso, eto nga, sakit ako. Sakit ng lalamunan ko. Tsaka, sama ng pakiramdam ko. Ito nga, grabe, lamig na lamig ako dito. Hindi ako makakalaban ng hilitan mamaya. Bilitan niyan mamaya. Problema nga yan, bes. Bakit kasi ngayon mo pa hinayaan na magkasakit ka? Dapat sinasama mo rin yan sa schedule mo? Ikaw talaga. Ayan mo, sige. Sa susunod, isasama ko yan sa schedule ko. Pero, bes, may naisip na akong paraan. Ano yun, bes? Yung contest kasi na yun, dyan lang yun sa may barangay nyo. Tapos? Ikaw yung lalaban para sa akin. Ha? Bakit ako, bes? Alam mo namang matagal na ako tumigil sa pagkanta? Bes naman, tumigil ka sa pagsali ng contest, hindi sa pagkanta. Ay, naku, bes. Di ko alam. Bes naman, minsan lang ako mag-request sa'yo. Simula nung sinabi mo sa akin na titigil mo na yung pag-abot mo sa pangarap mo na pagkanta. Kaya, sige na, bes. Napaka-importante sa akin ito. Kaya ikaw na yung pumunta dun, bes. Please. Ay, hindi ko alam, bes. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Bes, kaya mo yun. Naniniwala ako sa'yo. Isa pa, narinig kaya kita nung nakaraan sa bahay niyo. Kumakanta ka. Kaya walang problema yun sa'yo. Ewan ko, bes. Kinakabahan ako. Ay, bes naman eh. Kaya mo yan. Sige na, pagbigyan mo na ako, bes. Alam mo naman lahat. As in lahat ng contest, susuyurin ko yan eh. Kundi lang ako nagkasakit talaga eh. Bes, kapag sumali ka dun, para na rin ako nakasali. Kaya sige na, bes. Pagbigyan mo na ako. O sige na. Susubukan ko. Pero walang pressure at expectation, ha? Thank you, bes. Thank you. Wait. Tatawagan ko na yung organizer. Balitaan mo ka after, ha? Sige na. Bye-bye. Thank you, bes. Love you. The best ka talaga ever. Bye-bye. Happy to have my family, family. I'm so happy to have my family, family. Ate Sara, okay ka lang ba? Ba't ka po ba kasi tumatakbo? Nagmamadali po ba kayo? Hindi po kasi kayo nagdadahan-dahan eh. Ayan, nadapa ka po tuloy. Ang sakit, ha? Pero another lesson learned. Tama si Betchay. Mag-ingat sa pagmamadali dahil baka sa lupa ang bagsak. Pero kung sakali namang madapa, dapat maging matapang ka. Tumayo ka at sabihin, tuloy ang laban. Ano, okay ka lang ba? Ate Sara, ikaw po ang nadapa, hindi ako. Sinasiguro ko lang na hindi ka nasaktan. Saan ka po ba pupunta, ate? Ba't ka po nagmamadali? May singing contest kasi dyan. Dito lang din sa barangay natin. Kasali ang ate Sara. Malilate na kasi ko eh. Kaya sige na ha. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na rin sa inyo. Bye-bye. Everyone, mag-ready na po kayo at malapit na po tayo mag-start. Good luck po. Bes, bakit nandito ka? Di ba dapat nagpapahinga ka? Paano ka agad gagaling yan? OA naman ito. Okay lang ako. Isa pa best friend mo ako, dapat nandito ako sa pagbabalik laban mo, no? Hindi naman pwedeng ako lang lagi yung sinusuportahan mo. Thank you, Bes. Sige na, una. Good luck ha, kaya kaya mo yan. Ha? Huwag kang kabahan, kaya kaya mo yan. So, okay na ba yung validation mo? Go. Ano ba yan? Ay! Lalo ko dito. Nay! Nag-away po ba si Aling Raquel at Ate Sandra? Oo, anak, nag-aaway nga. Kaya huwag ka munang maingay dyan at hindi ko maintindihan kung anong pinagtatalunan nila. Pero Nay, di ba po masama ang nag-aaway? Oo, anak, masamang nag-aaway. Kaya wag na wag mo silang gagayahin, ha? Nay, hindi ba sila manonood ng kontes sa barangay? Sabi ni Ate Sara sa akin kanina, sasali daw po siya doon. Naku, ganun ba? Halika na. At ang masabi sa Ate Sara mo na nagkakagulo sa bahay nila, naku, bilisan natin.
Sara, naku, uwi ka muna sa inyo. Bilisan mo. Bakit? Ano po nangyari? Nagkakagulo sa bahay ninyo ngayon. Dalian mo, Teka, dalian paano mo na. to? Sige na, uwi ka na. Madalas tayong mangarap. Pangarap na umasenso at lumigaya para sa kaibigan, sa pamilya, at sa sarili. Kaya ako, bilang aspiring singer, hinahangad kong maabot kahit pa sa paunti-unting paraan ang mga tamang timpla para hindi masintonado sa takbo ng buhay. Pero batid kong sa daan ay may mga balakid at patuloy na hahadlang. Ano ka ba naman, Sarah? Tumingin-tingin ka naman sa dinadaanan mo. Literal ngang may hadlang. Paano kung naitulak mo ako at nabasag ang ulo ko? E di na ospital pa ako. Pambayad nga lang ng upa, wala kayo. Pang-ospital pa kaya? Aba, Sarah, nakiusap na kayo sa akin nung nakaraang buwan. Kung hindi pa rin kayo makakabayad sa katapusan, humanap na kayo ng malilipatan. Aling Marta, dinig na dinig ko ho kayo sa lakas ng boses nyo. Hayaan nyo ho at gagawin ko po ng paraan para makabayad agad. Maiwan ko na po kayo't nagmamadali po talaga ako. Sa dami na ng mga hadlang at pagsubok na naranasan ko, akala ko malapit na ako sa dulo. Pero hindi pala. Hindi pala lahat ng pagkakataon ay ayon sa akin. Pakiramdam ko, habang nagpupumilit ako, parang lalo pang ipinagkakait ng panahon na maabot ko ang mga tamang ritmo sa pagtupad ng pangarap ko. Pero kahit pagdamutan man ako ng mundo, isa lang ang alam ko. Kailangan kong magpatuloy, kahit pakapalit nito ang pagtalikod sa sariling pangarap ko. Dahil sa harap ko, kitang-kita ko ang mga taong kailangan ako, inspirasyon ko at mahal na mahal ko. Saan ka nagaling? Bakit tumatakbo? Bakit umiiyak ka na? May masakit ba sa'yo? Sabihin sa tatay. Wala po ito, Tay. Ano pong nangyari sa tricycle mo? Nasira na naman po ba? Ano talaga? Walang permanente dito sa mundo. Paglipas ng panahon, lahat ng bagay nasisira. Talagaan mo pa. Hanggat nailit na nga ako dyan, ano. Kaya lang, luma na talaga tong tricycle natin. Pero, pwede pa namang pagsagaan, anak. Ikaw madiskarte tatay mo. Hayaan mo, Tay. Bibilan kita ng bagong tricycle. Pagbabutihin ko pa po. Magsisikap ako, Tay. Huling pagtutulak mo na yan. Nay, kanina ko pa po paulit-ulit na sinasabi sa'yo. Kailangan ko po yung sapatos na yun. Bakit po ba hindi mo ako mag-get? Sandra, ano bang hindi ko mag-get? Eh kanina ko pa rin paulit-ulit na sinasabi sa'yo na wala nga tayong pambili dyan sa sapatos na sinasabi mo. Sige nga, sa kaya ng Pilipinas mo kapag hahagila bilang pambili ng sapatos na yan. Pambayad nga dito sa upa, hirap na hirap tayo. Pambili pa kaya ng sapatos? Ay naman, baka kaya ba mong magawa ng paraan Ay, sabi na nanay. Bilang mo muna po ako ng sapatos. Tapos, babayaran ko na lang sa inay kapag nanalo po ako. Sige nanay, malaki po kasi ba premium doon? At paano pag natalo ka? Sige nga, saan mo kukunin yung pambayad mo? Hindi, kahit pag na po ko bigyan ng baon, kahit isang buwan pa na. Ay, kailangan ko pa yung suporta mo O, nandiyan na pala kayong maagama. Sarah, kausapin mo nga tong kapatid mo. Ipaliwanag mo na hindi lahat ng bagay ay pwedeng ipilit dahil gusto niya lang.
Lalo't wala lang talaga mapagkukunan. Nay, ako po ba naiintindihan nyo? Para po kasing hindi. Hindi mo ko naiintindihan, Nay. Pagod na akong magtiis sa lahat ng pinaglumaan ni ate. Tama na. Tama na. Hindi ate. Gusto ko lang malaman ano pang ginawa ni nanay sa buhay nila dati para maging ganito kahirap yung buhay natin ngayon. Pagod na po ako magtiis sa hirap, Nay. Ang hirap-hirap maging mahirap. Sandra, sultahan na. Nandito na si ate. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi tulad mo, may pangarap din ang ate. Yun nga lang, ikaw as dancer, ako naman as singer. Alam ko, ate. Pero bakit parang hindi nila tayo naiintindihan? Gusto ko lang namang may mapatunayan, Gusto ko lang malaman nila at maipakita sa kanila na kaya ko rin. Ate, tulungan mo naman akong kumbinsihin si nanay, Alam mo, Sandra, naiintindihan kita. Pero ang gusto kong matutunan mo, may tamang oras at panahon para sa lahat ng bagay. Makinig ka. Anong palaging sinasabi ng ate sa'yo? Na walang nakukuha sa madaliang paraan. O, alam mo naman pala Diba nga, laging rin pinapaalala ng ate sa'yo na kung may isang bagay tayo na gusto, dapat pinaghihirapan. Mga dito. Sandra, hindi man perpektong mga magulang, sina nanay at tatay. Binibigay naman nila lahat ng best nila para sa atin. Sila yung unang-una at higit na nasasaktan kapag hindi nila maibigay yung mga bagay na gusto at kailangan natin. Sa tingin mo ba, hindi sila nasaktan kanina nung kung ano pinagsasabi-sabi, nagdadrama ka pa doon? Hindi mo talaga nagawang magbiro, Pero na-realize mong mali yung ginawa mo kanina, diba? Sandra, hindi katwiran yung kakulangan o kahirapan para mawalan tayo ng respeto kina nanay at tatay. At lalong hindi tama na sumasagot tayo ng pabalang sa kanila. Kasi diba, hindi naman habang buhay nasa tabi natin sila. Hindi habang buhay kasama natin sila, diba? At hindi habang buhay, nandyan sila para saluhin tayo kung madapa man tayo dahil sa hamon ng buhay. Sandra, lagi mong tatandaan na kahit ano pa mang mangyari, ang mga magulang dapat pinapahalagahan, kinagalang, at higit sa lahat minamahal. Okay? Sorry, ate. Ang dahil lang sa sapatos na yun, nasagot ko si nanay. Maling-mali ako. Mabuti na sa sarili mo, alam mo na nagkamali ka. Pero hindi ka sa akin dapat mag-sorry. Alam ko, ate, pero sorry pa rin. Nahihiya ako sa mga inasal ko kanina. Sige na. Pero sa Andra, ang tunay na nagsisisi, gumagawa ng isang bagay para makabawi sa naging pagkakamali niya. Hindi sa salitang sorry lang. Okay? O ngayon, anong dapat mong gawin? Kakausapin ko po si nanay. Mabawi ako sa kanila. Thank you, ate. Thank you, ate. The best ka talaga. Paano na lang gagawin kapag wala ka? Eh, di mo naman ang bad girl. Sige na, kausapin na natin si nanay at tatay. Ikaw na. Mahal, dagdagan mo pa sana po ang lawa sa mga anak natin. Lalo si Sandra. Bata pa yan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang hirap ng buhay.
Santi, naunawaan ko naman yung anak natin. Nasasaktan lang ako kasi kahit na anong gawin ko, kahit kaanong karaming gamit pang laban ko, kulang pa rin para maibigay kong mga pangailangan nila. Anong gagawin ko? Wala akong magawa. Nay, sorry na, Nay. Patawad po tayo. Patawad, Nay. Hindi po tama yung ginawa ko. Mali ang sumagot sa mga magulang. Pangako po, mag-aaral po ako mabuti. Itutulong po ako sa inyo. Sorry po ulit. Wala yun, anak. Kalimutan na natin yun. Basta lagi nyo tatandaan. Sarah, Sandra, na mahal namin kayo ng tatay mo. At gagawin namin ang lahat para sa inyong magkapatid. Mahal na mahal din po namin kayo, Nay. Tay, ano ba yan? Masyado na tayong madrama. Dapat positive lang tayo. Di ba nga kapag may Faith. love and hope sa pamilyang nagkakaisa, pangarap ay may pag-asa. Mabuti pa, kumain na tayo. Nagdala akong masarap na ulam. Yung paborito nyo? Tuyo? Na may kamatis na sausawan? Sa itlog na pula? Itlog talaga sa'yo. Complete order. O sige na, kain na. Kain tayo? Yan ka muna. Salamat po. Salamat at nakarating ka. Upo ka. Ano nga ang pangalan mo? I'm Sarah po. Katrabaho po ako ni Miss Hazel. Siya po ang nakapagsabi sa akin na naghahanap po kayo ng private tutor. Ganun ba? Pero hindi ba ako makakasagabal sa'yo? At kaya pa ba ng schedule mo? Naku ma'am, kayang-kaya po yan. Basta po mabigyan lang po ako ng chance. Kailangan ko lang din po kasi talaga ng sideline. Malaking tulong po ito sa akin pag nagkataon. Pero may sasabihin ako sa'yo, Sarah. Yung anak kong si Ethan ay iba sa mga ibang bata. Last year, na-diagnose siya ng attention deficit disorder, yung ADD. Pero nag-undergo na siya ng mga therapy sessions niya para sa development ng behavior niya. Naiintindihan ko po ma'am. Pero kalma lang po ma'am, kakayanin po natin yan. Kaya nga kailangan namin ng one-on-one tutorial para sa mga special needs niya sa pag-aaral niya. Pero Sarah, kailangan mo ng mahabang pasensya sa anak kong si Ethan. Kasi madalas, distracted siya at yung attention span niya, napakaiksi lang. Mrs. Flores, naniniwala po ako na lahat ng challenges natin sa buhay may tamang paraan para mapagtagumpayan. Kaya wala po akong ibang maipapangako sa inyo, kundi gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para matulungan ko si Ethan. Naku, salamat, Sarah. Nakikita ko na napaka-effective mong tutor sa anak kong si Ethan. So, paano? Pwede ka na ba magsimula bukas? Totoo po. Maraming salamat po. Hulog po, bigay po kayo ng langit. Maraming salamat po, ma'am. Di ko po kayo bibiguin. Sa buhay, maraming mga pintuan ang maaaring magsara. Minsan,
kahit sarili pa nating pangarap. May mga pagkakataon na kahit isugal pa natin ng maraming panahon, lakas at kakayahan, kulang pa rin. Malungkot, masakit, mahirap. Sa kabila nito, natutunan kong huwag mawalan ng pag-asa. Hindi pagsuko ang sagot sa pagkabigo. Kaya naman, hindi ako dapat matakot na sumubok sa mga bagong karanasan. Lalo at magbubukas ito ng mga oportunidad na unti-unting magdadala sa inaasam na pag-unlad. Oh, Ethan, do you want to sing? Yes. Okay. Game. 1, 2, 3, and learning addition is so fun. 1 plus 1 equals 2. Addition is so fun. 2 plus 2 equals 4. Do you want some more? Okay. 3 plus 3 is equals 6. Very good. Easy? Very easy. Yay! Oh, Han, sakto ang uwi mo, nakaluto na ako. Patapos na din ang tutor ni Ethan. Kamusta araw mo? Good news, Han. May-ere na yung project namin na reality TV show na singing contest, yung sinasabi ko sa'yo. Ongoing na yung marketing, pati yung pagkalap ng mga contestants. Nakaka-excite nga kasi pinaghirapan ng buong team yun. Naks naman, napakahusay naman ang asawa kong producer. Nakakabilib. Walang kakupas-kupas. Congratulations nga pala sa buong team nyo. Alam ko naman, pinaghirapan nyo yan. Daddy! O anak, nakinig ka bang mabuti sa tutor mo? Opo. Pagbutihan mo Teka, di ba malapit na yung birthday mo? Di ba next week na yon? Sabihin mo naman kay daddy kung anong birthday wish mo para naman mapaghandaan ko na. Ano ba wish mo, anak? Si Teacher Sarah? Daddy, wish kong kumanta si Teacher Sarah sa TV. Naku, hindi po. Matagal na po akong tumigil sa pagkanta. Minsan, matagal-tagal pa naman yung birthday mo. Pag-isipan mo munang mabuti yung wish mo, ha? Ayoko po. Gusto kong kumanta ka sa TV. Yan lang ang wish ko. Yeah. Naku, Sarah. Baka naman mapag-isipan mo. Kanina, nung tinuturuan mo si Ethan, narinig kita. Napahanga mo ko. Baka naman, pwede mo mapagbigyan yung kahilingan ng anak namin. Mukha atang nagustuhan ni Ethan yung pagkanta mo Sarah, pag-isipan mo. Tamang-tama, naghahanap kami ng mga contestants para sa singing contest na binuo namin. Bukod sa malaki yung premyo, may house and lot pa para sa mananalo. Please, Sarah, pag-isipan mo. Sige po, hayaan niyo po. Pag-iisipan ko itong maigi. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking pangarap habang nabubuhay ako sa realidad. Ang tanging alam ko lang, hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko ng patnubay at saklolo, lalong-lalo na sa mga panahong nahihirapan akong magdesisyon para sa pamilya, para sa pangarap. People of the Philippines, are you ready? As we witness the very first grand singing contest of the present time. The grandest show that will definitely capture your heart. The newest show that will make you feel alive. This is The Battle of Voices. Mga kapitbahay, manood na kayo! Channel 49, bilis! Mga kapitbahay, manood na kayo!
Ladies and gentlemen, sa pagpapatuloy ng ating kantahan, let's give a resounding applause for our next grand finalist. The Princess Diva of Bulacan, Sarah! Sa paglalakbay, di maiiwasan, maraming pagsubok aking nararanasan. Di biro ang buhay, dapat magpakatatag, maging positibo. Patuloy na mangarap, pangarap kong award, pipilitin na makamit sa hamon ng buhay. Di patataik, ako'y magpapatuloy at magsisikap. Pangarap kong award, aking di makakamit. Daloy ng buhay, direksyon ay iba-iba. May pagkakataon na kala ko'y napag-iwanan na. Laging nasa isip, may planong nakalaan sa'kin, patuloy aasan. Darating din aking panahon, pangarap kong award, pipilitin na makamit sa hamon ng buhay. Di pa dadaig, ako'y magpapatuloy at magsisikap. Pangarap kong award, akin ding makakamit. Hindi matatakot, ako'y lalaban ng patas, sa pagsubok ay di aatras. Pangarap kong award, pipilitin na makamit sa hamon ng buhay. Di patataik, ako'y magpapatuloy at magsisikap. Pangarap kong award, akin din makakamit. Tagumpay aking makakamit sa pangarap na award. Muli na namang nagbabalik ang inyong amazing host. Puputulin na namin ang inyong paghihintay para malaman kung sino ang mapalad na mag-uwi ng grand prize na tumataginting na 1 million pesos and brand new house and lot. At this moment, we have come to the most exciting parts of this event. Who will be going home with the grand prize? Our first ever champion of the Battle of Voices Season 1... The ultimate golden voice of the year is none other than Princess Diva ng Bulacan, Sarah! Bilang aspiring singer, pangarap kong maging kampiyon. Pero itong award na to, bonus na lang sa akin to ni Lord. Dahil sa totoo, ang pangarap kong award, matagal ko nang nakuha.
Sabi ko sa'yo, best, di ba? Ikaw yung mananalo. Maging mabuting kaibigan na palaging masasandalan. Ikaw yung the best friend ever. The best friend. Ate, deserve mong maging sakto. Maging huwarang kapatid na sa tuwin ay maaasahan. The best ka talaga. The best sister. Proud na proud ako sa'yo, anak. Surprise! Ano to, anak? Nag-abala ka pa. Siyempre naman, ayoko na papagod ka nga ako, so. Salamat, anak. The best ka talaga. Buong-buo talaga ang diskarte mo, anak. Ayan, Tay. Gusto mo ba yan? Siyempre naman, anak. Matinong-matino yan. Ibig mong sabihin? Paano? Tay, diskarte. Tay, hindi ka na uli magtutulak ng ulirang tricycle. The best ka talaga, anak. Maging isang ulirang anak at mapagmahal sa magulang. The best daughter. Congratulations, Sarah. Napakahusay mo. Salamat po. Maraming salamat, Sarah, sa ginawa mong ito para sa anak namin si Ethan. Tatanungin namin malaking utang na loob ito habang buhay. Miss Sarah, thank you po sa pagtupad ng wish ko. Best gift ever. Walang masamang mangarap. Pero sa daan ng pag-abot nito, may mga taong dadaan lang sa buhay mo. Kaya huwag kalimutan ang mga nasa likod ng tagumpay mo. Minsan, mawawala tayo sa tono, masisintonado dahil sa ingay ng mundo. Kaya maging matatag hanggang sa makuha ang tamang ritmo at areglo nito. Yun eh! Panalo na dapat ako eh! Ay, sorry. Ay, para kang si Aling Marta. Ang aga-aga, may hinigilagat ang bayad sa ulo. Sorry? Sorry po. Bayad sa ulo lang. Pinakabahan ko kasi. Wow, bilis naman. Buhay dapat magkatapang, maging positibo. Ay, sakto, Mars! Ay, Mars! Daloy ng buhay, direksyon ay iba. May pagkakataon na pag-iwanan na. Laging nasa isip, biglang nakalaan sa'kin, patuloy aasan. Darating din aking
aking panahon. Pangarap kong awa